Ako po ay natutuwang makasimba sa church ninyo ngayon. Kanina po kumakanta kayo ng, ano naman yung kinakanta nila? Glory. Tumatayo yung aking baribo din sa likod kasi talagang malapit na ata mag-second coming. Tayo po ang manalangin. Our Father which art in heaven, we come to you, Lord. Please guide me, Lord, as I utter your word. Please guide your children, your people, as they listen to your word. Help us to get ready for your soon coming and for the outpouring of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng ating message this morning ay The Greatest Need of Adventism, the Outpouring of the Holy Spirit. Ito po mga quotations na galing sa Bible at mga kay Ellen G. White at saka mga kwento all around the world ay kinuha ko dito sa libro ni Pastor Ron E. N. Crusade. Siya po ay Director of North American Division Evangelism Institute, Professor in Christian Ministry and Pastoral Theology at SDA Theological Seminary at Andrews University, at saka Field Secretary ng North American Division. So, siya po ay nag-speaker sa IAS, I think 1 year ago or 2 years ago, and nakahirap ako ng book doon. Pero bago po yun, I want to greet you all. Alam niyo, pag napapasyal si Apostle Paul sa mga simbahan, binabati niya ang mga kapatidan ng pagbati. Sabi niya, Grace be unto you. Aking pong pagbati ngayong umaga ay yan. Ako po ay natutuwa dahil ang mga tao dito ay hindi ko man alam ang inyong mga pangalan, ayun ko lang siguro kayo nakita. Pero ang alam ko, pare-pareho ang ating paniniwala. Una-una, tayo ay pare-pareho naniniwala sa banal na kasulatan. Yan man ay nasa memory ng ating pastor, ng ating mga elders, ng ating mga kabataan. Yan pa rin ay Word of God. Yan man ay nasa memory ng mga Israelitas bago pa na-invento ang teknology ng bato. Yan man ay nakasulat sa Ten Commandments na bato ni Moses. Yan pa rin ay Word of God. Yan man ay nakasulat sa mga dingding ng mga kuweba doon sa Middle East. Yan pa rin ay Word of God. Yan may nakasulat sa David stone, yung mga nakasulat doon. Kahit na yan ay nakasulat sa mga scroll. Alam niyo yung mga scroll, Isaiah, Jeremiah, yung mga scroll ng mga prophet, yan po pa rin ay Word of God. Yan man ay nakasulat sa, ano pang susunod? Sa book. O, yung tinatawag natin Bible. Word of God pa rin yan. Kahit yan ay nasa English, Tagalog, ano bang best translation? Greek. O, yan, hindi translation. Yan talaga ang pinaka-Bible. Greek at saka Hebrew. Yan man ay anong language. Yan man ay nasa inyong mga cellphone ngayon. Kahit anong itsura ng Word of God. God's Word pa rin yan. Kahit yan nandiyan sa inyong mga computer. Kaya pag kayo may bagong computer, ako po ay teacher ng computer science sa AUP. Kaya, ang una kong ina-advertise, pag kayo'y bumili ng mga cellphone, ang una niyong i-install, hindi games, Bible agad. Kung ang cellphone niya ay Nokia man, or Android man, or iPhone man, pare-pareho po yan pwedeng lagyan ng Bible. So, ang una kong i-install ninyo ay Bible. Dahil ang unang fundamental gift natin ay Holy Scriptures. Ang sunod na i-install ninyo, Ellen G. White Writings. Yan po ay free na pinagpala tayo ng Diyos ng nandun yung Spirit of Prophecy. At ang ating church ay bigay niya na free sa mga electronic devices. Kung meron kayong iPhone, Apple, o Android na phone, yan po ay puntahan niyo sa Play Store o kaya sa App Store. I-type yung EGW, i-download yung free po yan at magkakaroon kayo ng complete writings ni Ellen G. White sa inyong 2,000 peso, 1,990 peso na cellphone. Galing sa CDR King. Yung CDR King hindi ko na-advertise. Kataon lang na binabali na ganun yung presyo, kaya tayo lahat ay pwede magkaroon ng full Bible and ng iba-ibang languages, Tagalog, Greek, Hebrew. Lahat na tayo Greek scholar and Hebrew scholar dahil nandun. Ang mga, pati yung Strong's Dictionary, ay yung buong Spirit of Prophecy nandun. Pati yung mga sulat na sabi ni Ellen G. White, huwag i-publish, sunugin, nandun.
sulat ng mga sulat niya tungkol sa mga kanyang mga ano. So, nandiyan po, pinagpala tayo ng banal na kasulatan. Tayo po ay naniniwala sa Trinity dahil sabi sa Bible, meron tatlo. Okay. So tayo po ay naniniwala dyan. May mga kadibate ako sa Facebook dyan sa Trinity. Siguro, pag nakakita niyo sila, ganito ang ginagawa ko sa kanila. Sabi nila, mali ang Trinity dahil nagaling niya sa kabilang church. Sabi ko, wala naman. Itong debate na to ay language debate to. Kasi sa Hebrew, wala naman Trinity. Hanapin pa nila ang Trinity sa Bible. Sabi ko, friend, ang Bible, Greek at sa Hebrew. Kung hanap ka ng Trinity, wala talaga malapagpuan. So, triune man yan, o Trinity, o Godhead man yan, kung ano ang nasa Biblia, yun na yun. Huwag natin iilalin ang Diyos sa ating pag-unawa. Pero kung ano yung mga clue na nandun sa Biblia, yun ang kayang i-describe ng language tungkol sa Diyos. Dahil lahat ng Tagalog, English, Greek, Hebrew, ano ba, King James, lahat ng version, hindi dyan makasya ang Diyos sa language, sa lingwahe ng tao. So, kaya po, naniniwala tayo po, ano ang sinabi sa Biblia? Yun yun. Kasama rin ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, na ating pag-aaral at ngayong umaga. Naniniwala po tayo sa creation. Total, sa totoo niyan, ang buong ating quarter ay nakalagay sa creation dahil pag dumating dati, hindi ako yun. Bakit ba pinag-iipas sa creation? Sa Pilipinas naman, lahat naman tayo naniniwala sa Biblia. Wala namang atheist dito. Hindi ka totoo. Napakarami rin palang atheista dito at saka anti-creationist dito. Kaya, nire-review sa atin itong creation dahil dito nakasalalay marami sa ating paniniwala na nilalaman. Naniniwala rin po tayo sa nature of man, na we were created in the image of God, but sin happened, and so on. Naniniwala rin po tayo sa great controversy, na merong bumubulong na masama, bumubulong na mabuti. At kailangan natin mapili kung sundin ang mabuting daan, Jesus Christ. Nasa Biblia, naniniwala rin tayo na si Jesus ay nabuhay mismo, namatay, at saka nag-resurrect. And we believe in the experience of salvation. We have justification, we have sanctification. Iba, hanggang grace lang. Grace lang, grace. Ayaw nilang ituin ang kanilang buhay. Pero naniniwala tayo may justification, pag tayo naminyagan, at kailangan natin we have to die daily. Sanctification. And someday, there will be glorification which we will all experience by God's grace. And then, naniniwala rin tayo sa growing in Christ. Ibig sabihin, kahit na tayo nabasa na natin ang buong Bible, sino na nakabasa o nakakarinig ng buong Bible? Kung hindi nyo pa nabasa, siguro kaya nyo pakinggan dahil meron King James MP3 na libre sa internet. Pumunta lang kayo sa KJV MP3 Bible.net kahit yung King James MP3, download nyo habang kayo nag-drive. Pwede nyo pakinggan. Sa dinami-dami ng kilometrong mag-drive, mapaikot ka na ang Bible sa 89 hours ng driving. Pag kinukil nyo ng 8 hours a day, 2 linggo lang yun na 8 hours a day na basa ng Bible. Tapos nyo na. Mabasa ang buong Bible. Tapos pagkasunod doon, babasahin nyo pa yung testimonies mo. 1 testimonies mo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit? Kasi naniniwala tayo na hindi tayo mayabang, na hindi natin alam na lahat, kundi mas marami pa rin tungkol sa Diyos. Ang kailangan natin malaman, kaya rin meron growing in Christ. Ang kalahati nitong growing in Christ na to, meron tunggalian. Pero hindi na natin kailangan matakot dun sa mga kulto, mga aswang, dahil sabi sa Romans 8, neither death nor height nor angels, nor things present nor things to come, shall be able to separate us from the love of God. Hindi na natin kailangan matakot dun sa Illuminati, dun sa mga fraternity, dun sa mga gobyerno na mag-ipilit ng Sunday law, dahil tapos na, sabi ni Jesus, it is finished. Kaya yan po ang kalahating kalugsong ng growing in Christ. Huwag kayong natatakot sa mga nakakatakot ng mga sermon. Ibig sabihin yan, look up, lift up your head for your salvation. Draw it na, malapit na ang second coming. Naniniwala rin po tayo sa church. Kaya tayo ang simbahan dito, ang grupo ng mga tao, sabi ng former DC Vice President, DC President, you are the church. Ako, church, part ako ng church, as much as the officers are part ng church. Naniniwala rin po tayo, especially sa REM na and its mission. Yung
naniniwala ng remnant at ang pinakamaganda, ang pinaka-sustainable pa rin, pwede yung approve sa Bible, ay yung ating traditional na definition ng remnant. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay remnant at meron tayong mission. Ang mission ay ang mission ng church na ipalaganap. Remnant tayo dahil nakalagay doon ang prophecy ng remnant kung kailan tayo nag-start, kung ang ating ginagawa, na meron tayong we are patient. Revelation 12:17 is the patience of the saints. Yung pala sa kabila. So, we are patient, we keep the commandments of God, and we have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. Yan po, makikita natin ang ating Seventh-day Adventist Church sa mapa ng prophecy. At yun ang napakaganda kung kayo yung nag-iisip. Kung iba ng church, nasaan sa mapa ng prophecy yun yung makikita. So, ang ating mga kaibigan na lumabas, yan po ay nasa bagay. Sabi ng Ellen G. White, yung iba, marami doon ang babalik din. So, tayo po ay naniniwala sa unity of the body of Christ. Kahit na iba-iba tayo ng talento, ng pag-iisip, yung pa rin ay tayo ay kasama sa body of Christ na yung church din yun. Naniniwala tayo rin sa biblical baptism, sa Lord's Supper, sa spiritual gifts and ministries. Yun, kalugsong ng body of Christ. Iba-iba tayo. Kahit minsan, parang yung iba ay kaliwa, yung iba ay kanan, kalawa magkakontra, yung pala, katawan, may kaliwa at saka may kanan din. Para mabalansi rin siguro, no? Yan po. Naniniwala rin tayo sa gift of prophecy, yung ina-advertise ko na spirit of prophecy, na ilalagay natin sa ating mga cellphone, ating mga computer, isa computer, hindi pa free. Kailangan natin bayaran ng $19.99. Pero, yung ating mga kamag-anak sa ibang bansa, hihingin na lang natin. Makikili mo naman ako sa Adventist bookstore ng Ellen G. White Writings. Complete. $19 lang naman. Merry Christmas. O, happy birthday mo na lang sa akin. So, ganun. Kung hindi, tayo ilalagay natin sa aking cellphone ang ating gift of prophecy. Ang difference naman nasa PC at saka nasa cellphone, meron comprehensive index E.G. White Writings yung nasa PC. Otherwise, lahat ng nandun din sa cellphone, sa iPhone, sa Android. Meron din pang Nokia, kaya lang ang hirap kasi maliit yung screen. Naniniwala tayo sa 10 Commandments, kasama na dyan ang do not bear false witness. Kaya pag tayo ay narinig, lahat ng kwento mga kapatid, at least meron yung dalawang side. Pag may narinig tayo, tanungin muna natin, ano itong sabi ng kabila? Ganyan, ang sabi sa logic, yung aking teacher sa logic, si Atty. San Joaquin, logical thinking requires the considering both the affirmative and the negative. Kung affirmative lang pinakinggan mo, hindi yun logical, one-sided. So, kailangan mong timbangin. Yung ibang kwento, mayroong limang side. So, naniniwala tayo sa 10 Commandments, pinapamemorize namin yan sa ating school. Buti may school tayo dito. Simula grade 1 hanggang college, hanggang university, hanggang graduate school, naniniwala tayo. Especially, ang Sabbath, na yan ang pagiging, yan ang tinatawag natin seal of God. Ang kakontradiction niya ay yung Sunday keeping, pag in-enforce na ang Sunday law, na yun ang tinatawag natin mark of the beast. Hindi yung computer ang mark of the beast, hindi yung RFID, yung kung ano ng electronics, yung SIM, yung cellphone, yung GPS, yung 4G, 3G, at saka kung ano pa, barcode. Ang understanding na Adventist Church sa mark of the beast, ayan, appeared in Ellen G. White, yan ang Sunday keeping pag in-enforce na ang national Sunday law. So, yung mga Sunday keepers ngayon ay walang mark of the beast. Yung pag in-enforce ng Sunday law, yun ang mark of the beast. Yung mga electronics, pwede yan gamitin sa kapag-track ng buy and sell something, restriction. Pero ang mark of the beast ay yung pag-isunod sa Sabbath. At ang seal of God naman ay ang Sabbath. Kaya iingatan natin ang pag-keep natin ng Sabbath. Pag lumubog ng araw, yan, lumubog ng araw. Yan ay basahin na lang natin sa Biblia. Tingnan natin yun sa Israelites time, i-verify natin sa Spirit of Prophecy. Pag may narinig tayong mga hingging, mga komentaryo lang yan. Basahin natin kung ano nasa Bible, basahin natin kung ano nasa Spirit of Prophecy, at tingnan natin kung ano nasa church website. Kung may nagsasabi sa atin na iba, kahit na sila ay may position, yun ay comment. Okay.
Dahil tayo ay naniniwala sa Bible na hindi mawawala ang pakailanman. So i-review po natin kung paano natin kinikip ang Sabat. Kahit na tayo ay matatanda na, meron pa rin tayong matututunan. Naniniwala rin po tayo sa stewardship, kaya umiikot kanina yung lalagyan ng coins, at nakalalagyan ng mga gifts, at hindi lang yung pera, pati yung ating influence, yung ating time, yung ating mga sasakyan, yung ating mga lakas ng ating pangatawan. Naniniwala rin tayo sa Christian behavior. Kaya yung lecture nila na mga music ngayon ay maraming tungkol sa amusement and entertainment. Yung pong nila-lecture nila ay nasa fundamental belief natin. Dahil ang sabi niyan, the means that our amusement and our entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. O, baka ngayon nyo lang nabasa itong fundamental belief natin, mga kapatid. Meron niya kasamang ganyan. Kaya ang katanungan ko, yung boxing ba ay kasama sa highest standards of Christian taste and beauty? Kaya ang nagsabi, nasaan sa Bible? Nandito. Nandito sa Philippians 4:18. Whatsoever is true, whatsoever is honest. So yung mga hindi totoo, huwag na yun, no? Maraming katotohanan sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Pero maraming inigbento ang kaaway na hindi totoo. Katulad ng mga pocketbook. Yun. Oh. Whatsoever is honest, just, pure, lovely, of good report. Yan. Minsan yung mga balita, hindi yun true. Alam niyo kung bakit? Yung ad-drama, pag may balita na may bagyo, hindi sila naniniwala sa TV. Pag may sinabi doon, may 500 na pamilyang nasalagta. Pinupuntahan nila. Binibilang nila talaga kung ilan. Kasi minsan, yung 500, 10 lang pala yun. Gusto lang dumami yung relief. So, mabuti dinidedify yung adra. Pinapaimbestigan muna nila. Naniniwala tayo sa marriage and the family. Naniniwala rin tayo sa Christ ministry in the heavenly sanctuary. Ayan, isa sa mga pinaka-critical na beliefs ng Seventh-day Adventist Church, ito sanctuary. Kaya yung mga cradle roll pa tayo, pero dinidikit na sanctuary. Diba? May tupa, may sanctuary. Ngayon ko lang na-gets. Kaya pala simula ng cradle roll hanggang sa graduate school, tinuturo yan sa Adventist schools. Bakit? It's very important. Kasi kung hindi, dahil dyan sa interpretasyon, pag pinag-combine mo ang church theology, ang remnant theology, at Christ ministry in the heavenly sanctuary, mabubuo talaga ang atibayan ng pinanindigan ng Seventh-day Adventist Church. Kung hindi, dito sa Christ ministry of the heavenly sanctuary, yung 1844, para lang tayong ibang Christian churches. Katulad lang tayo nila. So, dahil dito, kasama yung remnant na theology, makikita talaga natin na tayo talaga ay nandun. Mababasa natin ang ating prophecy kung bakit tayo nandito. Christ ministry in the heavenly sanctuary. At maraming scholar na kahit na sila Adventist, kine-question nila yan. Huwag tayo maniniwala doon. Okay? So tayo ay maniniwala dyan. 1844, 2,300 days yung understanding yan. And syempre, tayo ay mga Adventist, i-believe in the second coming of Jesus Christ, nakasulat dyan, imminent. Ang ibig sabihin ng imminent sa dictionary, malapit na dumating. Si Pastor Palula na yung nagsisermon doon sa Palo Alto Church. Yung 2 Sabbaths, 3 Sabbaths, 4 Sabbaths ago. Sabi niya, ang Seventh-day Adventist Church, average baptism in one day ay 3,000. Bigla ko naalala yung nasa Acts. Nagbabasa ba ng Acts? Sabi dito sa Acts, and about 3,000 were baptized in one day. Sabi ko, mga kapatid, nasa Pentecost na naman tayo. Diba? Kung sa Acts 3,000 per day. Tingnan ko sa Adventist Statistics sa website, ang nakalagay ko 2010 lang. Walang 2011, 2012. Tingnan ko, 2,800 something baptisms per day, accessions per day. So baka mas, ito yung sinasabi ni Pastor, na 3,000, somewhat 3,000 per day. Ibig sabihin, kung ang aking pagkaintindi, para na tayong nasa Pentecost ulit, after Pentecost na ngayon. Kunting panalangin na lang, kunting fasting na lang, kakalog na ang mga simbahan. Sabi ko kay Pastor Kadani, dito sa AUP, di ba, nag-ano tayo, nag 10 days of prayer? Sabi
Pastor, nalala namin din ninyo, noong unang panahon, kami lang, 50 lang, o 30 lang. Ngayon, SSD, lahat ng union, lahat ng conference, mga churches, buong PIC, 3,000 na tao, nalala namin. Ilang minutes, 30 minutes every night. Fasting na lang ang nakukita kong kulang din sa Biblia. Kakalog na ang PIC, katulad din sa Acts. Ito po ay dahil nakaprophesy din sa ating binasa ng ating kapatid. Kanina, John 14:12. Verily, verily, I say unto you, if ye believe in me, these things which I do, ye shall also do. Ang nagsabi po niyan, I say in Jesus Christ, not only this, but more. Kaya pala yung sinasabi noong unang panahon, former rate, yung ngayon pangyayari, pag tayo ay nanalangin pa mas lalo, at sumunod sa ating magiging lalagay. Dahil, yan, naniniwala rin tayo sa death and resurrection. Because yung ibang mamatay, pero most of them, mabubuhay din later. And naniniwala tayo na meron millennium and the end of sin, 1,000-year reign, and naniniwala tayo that sa new heaven and new earth. As a new earth, where he shall reign and he shall reign forever and ever. Amen. So yan po ang ating fundamental beliefs, just in case nakalimutan nyo na. At para masigurado natin na tayo ay Adventist pa rin, no? Baka kulang-kulang na yung ating fundamental beliefs. Yan. Kaya lang natin i-review ng i-review hanggang ating memorize at hanggang ating memorize. Kaya na natin i-verbalize at i-share ng hindi na nag-prepare, no? Yan po ang aking pagtapos ng greetings. Sabi ko sa inyo, naging greetings. Yan po ang greetings ko sa inyo dahil pare-pareho ang ating fundamental beliefs. Ngayon tayo ay pagtuloy sa ating message. Greatest need of Seventh-day Adventists is the outpouring of the Holy Spirit. Ayaw po ay kumanta. Huwag na tayo makakabalik. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. In humanity across the grace and we still I saw thee. Meron po ang kwento. Si Dao Hong Chi. Si Dao Hong Chi ay isang laborer na nakatira sa country. Siya po ay nabinyagan bilang Seventh-day Adventist. Siya ay kapatid natin. Wala siyang pamilya, hindi ko alam. Wala siyang education, hindi siya nag-aaral. Hindi siya sumusulat, hindi siya bumabasa. And makakalimutin siya. Ang problema nito. Si Dao Hong Chi. Pero kung sa'yo nabinyagan, mahal na mahal niya ang ating Panginoon. Katulad ninyo. Kaya nandito kayo sa church. At gustong-gusto niya mag-share. Katulad ninyo. Na ang church niyo, maraming anak na yung church. No? Nanganganak. By their fruits, you shall know them. So, problema niya, hindi nga siya marunong bumasa. At saka, bumasa at saka sumula. At saka, kung ano lang yung memory verse na narinig niya, pag ikay-kento niya na, nakalimutan niya na. Paano yun? O baka may nakaka-relate sa inyo na ganyan. One Sabbath, he decided he'd plead with the Lord to do something, anything, so that he can share his faith. So he spent hours in prayer. Nakaspend na ba kayo ng 1 hour in prayer? Ay, tingnan natin kung ano nangyari. Hours praying for the Holy Spirit. Doon ba sa Bible meron ba nag-pray ng maraming oras? Si Jesus. O, di ba? Sino ba? Doon sa mga Spirit of Prophecy, sa Great Controversy, Daniel. Sa Spirit of Prophecy, meron bang pray ng maraming oras? Si Martin Luther. Oras-oras kayo. O, tingnan natin yung si Dao Hong Chi. Suddenly, so he spent hours praying for the Holy Spirit to empower him. Suddenly, Gao heard a voice. Oh, check natin sa Bible. Meron bang nakakarinig ng boses sa Bible? Sino?
Samuel, si Jesus, hindi lang nakarinig ng boses, nakita niya mismo yung demonyo. Pero, ibang boses yung narinig niya. So, totoo talaga yung supernatural. Minsan may marinig tayo, may makita tayo. Minsan galing sa kakampi, minsan galing sa kaaway. Mag-iingat lang tayo, sundin natin yung kakampi natin. Hindi ko sabihin, may sira ang ulo ni Jesus. Hindi ko sabihin, pag nag-pray at fasting ka, meron kang makikita ng mga ganyan. Ganun nangyari kay Jesus. Hindi ko sabihin, may ano siya. Sabi ng psychologist, pupukit ka ng gumot kasi may ano. Huwag mo lang susundin. So kung mag-pray and fasting kayo at may makita kayo, kung kaaway yung nakita nyo at hindi ayon sa Biblia ang sinasabi, huwag nyo susundin. Katulad ni Jesus. Pero pag ayon sa Biblia ang sinasabi, hindi mabuti. Baka angel yun. Okay, katulad ni Samuel. Diba? So, he heard the voice. God heard the voice. Ang sabi ng voice, read Psalm 62. Oh, read Psalm 62. Paano niya makikita yung Psalm 62? Hindi niya naman marunong bumasa ng Bible. Buti na lang ang mga Seventh-day Adventist, pag nalibinyan ka, binibigyan ng Bible, ano? Kahit hindi marunong bumasa. So sabi ni Gaw, hindi nga ako marunong bumasa. Pero dumating ulit yung voice. Read Psalm 62. Hindi nagpo-protesta, hindi nag-argue, inuutos lang. So kumuha niya, tingnan niya yung Bible, at nabuklat niya sa Psalm 62. At hindi lang niya nabuklat, nabasa niya ang Psalm 62, na hindi naman siya dati marunong magbasa. Miracle, ano? At hindi lang yun. Hindi lang niya nabasa, naalala pa niya kung ano yung binabasa niya. So siya ay tumakbo. To his amazement, he found that he was able to read, and so he read the whole Psalm. How could it contain his excitement? He ran out of his small house, across the village. Tapos pumunta din sa elder. Sabi niya, Elder, God taught me how to read. Grabe, no? Ito pala ito nangyayari. Tingnan natin ang fruits. Kasi sabi rin sa Bible, mag-iingat kayo in the last days. There will be false prophets who will have wonders and signs. Ganyan. Kaya tayo ay natatakot tawagin prophet ngayon. Saka pag may mga signs, medyo alanganin tayo na nilaka. Pero sabi, by their fruits, you shall know them. Saka sabi sa Isaiah 8:20, they speak not according to this word, but there is no light in them. Pero sabi rin ni Jesus, dadami na yung mga kapabalatan. Ayun na, sabi rin ni Joel. So, timbang natin, talagang titingnan natin sa Bible. Ano nangyari kay Gawaunche? God told me how to read. He recited the whole Psalm 62 from memory. God had miraculously given him the ability to read and to memorize. Sino na ang may narinig na ibang kwento na katulad dito? Ako, may narinig ako isang ganito, at least dalawa, galing sa iba-ibang testimony. So hindi ako naninibago dito. Ito ay nangyayari. Pero hindi lang nangyayari para lang kay Gaw. Nangyayari ito dahil may gustong gawin ang Panginoon gamit si Gaw Pungche, na isang Adventist na hindi nag-aaral. What did Gaw give? Anong ginawa ni Gaw? He proclaimed the love of Jesus to everyone who would listen. So lahat ng nakikinig, sabi niya, tinuruan ako ng Diyos magbasa at mag-memorize ng Bible verse. Ito ang nakasunod sa Bible. So, he opened the Bible and read to others as if each word came from heaven. Sana ganun tayo magbasa ng Bible, ano? Pag nagbabasa tayo ng Bible, yung talaga galing sa langit yung Biblia. Pag tayo ay nandun ng Espiritu ng Diyos, makikita ng mga tao yan sa atin. And because this common laborer boldly placed his trust in God's promises, God used him to bring healing and hope to multitudes of people. Yun, kung tayo ay mananalangin na magkaroon tayo ng skills for evangelism, ito pala ay para sa kagamitan sa pagpalagan ng Ebanghelyo. God wants him to bring up. Hundreds came to the waters of baptism due to his testimony and ministry. 180 souls in the first year after he was baptized. Sana hindi rin ako rin bumasa at sumulat. No? At saka nananalangin ako na, tignan nyo, sino naka-100 na sa isang taon? Siguro yung mga ating pastor. No? Saka yung ating mga liman. Sisipag. Pero ito, no read, no write, dati. Isang taon, naka-100 siya. Yan po ang nangyari kay Gaw Pungche. At ito ang mga nangyayari. Dahil sabi sa Biblia ay ito ang nangyayari. Meron dahil yung Joel 2:28.
sabi doon, mabubuhos ang Espiritu ng Diyos in all flesh. Nandito yung maidens, handmaids, yung young men, old men. Hindi po ina-advertise ang women's ordination. Iba ang ordination sa prophecy. Ang sabi sa Joel 2, prophecy. Ang sabi rin sa Acts 2:17-21, prophecy. Ibig sabihin nun, prophesying. Yung sinasabi mo kung ano totoo. At nakasabi rin yan ni Jesus sa dami ng mga ito. And I will pray that the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Capital C, ang ibig sabihin nun, yung Holy Spirit. Even the Spirit of truth, whom the Lord cannot receive, because He heareth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be abide with you. Noong isang araw, pinapanalangin sa ating Panginoon, Lord, help me to listen to the Holy Spirit. Kasi napakalayo natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung sino yung naririnig natin. Kung yun ba yung kaaway, yun ba ay sarili kong opinion, o yun ba ang sabi ng Diyos. No? Yun ang panalangin ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero pinapanalangin ko sa Diyos. And shall be in you. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you endured with the power from on high. Tapos ito yung nangyari sa kanila, the promise of the Holy Spirit, nung sila ay nandun sa mga sa disciples. And when the Comforter is come, who I will send to you, even the Spirit of truth, and He shall bear witness, because He has been with me from the beginning. So He will guide you into all truth. Kaya pala tinatawag na Spirit of Prophecy. Kasi ito ang Spirit na nag-i-explain daw ng prophecy na nasa Bible. Kaya, alam niyo kung wala ang Spirit of Prophecy, napakaraming kalokohan na pagka-interpret ng Bible. Doon meron sa akong nakita sa website, talagang kumukulo ang aking dugo. Kasi ginawa nila yung pagtuhanan ng Diyos na kalokohan. They have turned God's truths into lies. Buti na lang nandiyan ang Spirit of Prophecy na ina-affirm yung pagkakaintindi na tama. Otherwise, kaya the Spirit of truth, He will guide you into all truth. Bakit all truth? Kasi yung mga sinabi ni Jesus sa mga disciples, sabi niya sa mga disciples, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Hindi pa kaya ng disciples. Kaya yung Holy Spirit ang mag-reveal sa mga messenger in the future kung ano yung mga kalagdagan, yung mga katotohanan na kailangan malaman ng mga tao ng Diyos. Nevertheless, I tell you the truth. Kung umalis si Jesus, ibig sabihin, mas mabuti daw dahil ang Comforter ay makakaminister sa ating lahat sabay-sabay. And I will not give you comfort. Kasi ito po yung mga promise ni Jesus. Hindi natin kakain yan. At pag nakita natin kung ano nangyari sa Acts, ano yung mga nangyari sa Acts? They gathered together to wait for the promise of the Holy Spirit. They humbled their hearts in true repentance. They confessed their unbelief. Ano yung sabi ni si Peter? Hindi ba na ibig sabihin na nakakapagpinyan tayo? I-converted na tayo? Nabasa ko sa writings ni Joel. Hindi ibig sabihin na gumagana yung ministry mo. Ibig sabihin, may mga taong gumagana yung ministry pero hindi pa converted. Sabi ko nasaan sa Bible yun? Nakita ko din sa kwento ni Peter, 3 taon na kasama ni Jesus. Pero sabi ni Jesus sa kanya, when you are converted. Nakakabugaw na siya ng evil spirit, pero sabi ni Jesus sa kanya, hindi pa daw siya converted. So, hindi pala. No? So, sila ay nag-confess their unbelief. They recalled the words of Jesus regarding His sacrifice. And then they repeated to one another the truths they remembered. They meditated upon Christ's holy life. They determined to share Jesus with the world. Nakakabot dito yung Hope Channel. KABN 45. Malabo. Meron po bang cable dito? Napalagyan mo na ng KABN o Hope Channel. Pwede niyo i-request dun sa cable company. They prayed with intense earnestness to lead sinners to Christ. They put away differences and came close together in fellowship. And they praised Jesus in song. Oh, dyan yung mga signature. In song daw. For since
forgiven. Di ba? Pag napatawad kayo sa inyong kasalanan, parang gusto niya talaga kumanta. No? They contemplated with wonder the love of God and they took hold of the imparted gifts. At saka yun ang nangyari noon sa Pentecost. Yan. Meron isang mga kwento mga kapatid. Meron isang Adventist doon sa communist Romania. Siya ay mayaman na Adventist. Ang income niya every year ay $500,000 in a communist country. $500,000. And then, ang pangalan niya ay Pavel Goya. Ewan ko kung anong pronunciation niya. Siya ay friend ko sa Facebook. I-check ko lang ito. Sabi ko, Pastor, nag-reply naman. Dinahin ko pa siya sa Audioverse. Nakita ko, nag-preach din siya dun sa ASI. May mga iba siyang kwento. So nakita ko, may book din siya, galing dun sa 3ABN. Kung sa mga kwento niya. Hindi siya sa mga interesting kwento niya. So, ang background ni Pavel, siya ay layman, katulad ng karamihan sa atin. Na faithful, mahilig manalangin, masipag. Dahil masipag, malaki ang income. And mayaman siya. And magkakaroon siya ng gamong kontrata na magiging times 4 yung kanyang income. So, $500,000 times 4 is 2 million. Magiging parang. So, may proposal, may contract. At ang mga faithful Adventists, pag merong sige pirmahan, anong ginagawa bago pumirma? Siyempre, binabasa. Kahit hindi faithful Adventist, babasahin yan eh. Lalo na kung million. Nananalangin. So, pinanalangin niya sa kanyang asawa kung sila ba ay God's will ba na may sila. Habang pinapanalangin nila ito, ang conference natin doon ay in-approach si Pavel Goya. Sabi niya, Pavel, kailangan namin ng isang pastor. Ikaw na lang. Meron kami isang distrito na walang pastor. Baka gusto mo pastor. Ito ay gagawin ka namin pastor na. Siguro kulang ano? Kulang siguro ang pastor. Kaya kahit hindi siya theologian, kinukuha siya. Ako siguro nakita nila ng faithful. Sabi ni Pavel, hindi pa panalangin. Di ba? Malalaking desisyon, maliliit na desisyon, pinapanalangin. So may dalawa siyang desisyon. Magiging 2 million income niya per year or magiging siyang pastor. So, walang problema. Ipanalangin natin at talangin natin sa Diyos kung anong gusto niyang mangyari. Na-convince sila, mag-asawa. Una-una, naiintindihan ni Pavel na pag siya ay nagpastor, hindi siya pa-drive-drive na kanyang Mercedes-Benz pag church visitation. Dahil may ingit yung mga kapatidan. No? Baka ba akong iisip, ang pastor ay may Mercedes-Benz, bakit kailangan mo na i-open? So, baka hindi ganun. Si Jesus nga hindi naman siya nagdala ng target ng kayang bumabalik sa earth, di ba? Doon siya umantay siya sa tao. So, naiintindihan niya ito, kailangan niya patayin yung mga tao. So, hindi compatible yung may 2 million na income at saka pastor. Ang kanyang pagkakaintindi. So, na-convince siya na mag-pastor lang siya na ang sweldo ay $250 per month imbis na $2 million per year. Hindi alata na alam ng conference na ganun palaki yung kanyang magiging income kung hindi nila binigyan ng offer. Kasi mas malaki pa yung tithe niya dahil sa mga hire na pastor na iba. Pero si Pavel ay kamundig na siya na lang may nagpapastor imbis na magkaroon ng income ng $2 million. So, siya ay nagpastor. Yun ang sabi ng preacher sa Ayas, yung author. Nung binasa ko yung libro, akala ko kinagod lang na yung kayamanan niya. Dati. Nung binasa ko yung libro, sabi dito, they sold their nice home and cars and gave practically everything they owned. Gave away. Sabi ko, yung itago mo yung kayamanan mo at maging pastor ka. Tapos kung kailangan ka mo, kukuhin mo. I can understand. Kasi marami kang tira nakatagod. Pero yung sinasabi dito na gave practically everything away, yun ang hindi ko maintindihan. No? Pinamigay mo halos lahat. Sineryoso niya ata yung sinasabi sa Bible, sell all that we have and give to the poor. Parang extremist yata ito si Pavel. Basahin natin ba nangyari. So,
They bought an old Russian gallery, yung kotse nila, luma. And they found, para hindi maingit yung mga member ng church, and they found their 4 church district to be a complete mess. Magulo yung district nila. Jealousy, gossip, run high, struggles for leadership power, or the business of the day, argumentations over small items such as the worship services. The church appeared to be everything except Christian church. Anong gagawin? Sabi ni Pavel. He decided to practice the fundamentals. Ano kaya yung fundamentals? Siguro yung fundamental belief, no? Siguro. In marriage, families gather together in seasons of prayer. Okay, number 1, prayer. They knelt together and they began to realize the true condition of their hearts. This led them to confession and surrender. Confession and surrender. And then they asked for the healing power of the Holy Spirit to rule supreme in their personal life. Number 3, they prayed for the Holy Spirit to be in their lives and to be a blessing for the church. Hindi lang, please fix us, please bless us. Yung pala, so that we can be a blessing. Iba yung panalangin sa Lord. Make me smart. Para saan? So that I can rule your people correctly. Ayun, para sa iba. Within 2 years, the membership doubled. Wow! 2 years, membership doubled. And they reached out to friend and neighbor. They added a new congregation, 2 new companies to the district. So successful ang gawain. 2 years, dumami, double. After 1 year, meron naman congregation and company. Pero pag maganda ang gawain, ang kaaway, may gawain din. Nakita ng kaaway. Parang umuunlad yata ang distrito ni Pavel. Ay tayo gumawa rin ng strategy. Si Pastor Pavel ay nag-prepare sa isang evangelistic crusade dun sa town ng Otero, Russo. Siya ay nagda-drive sa kanya mag-prepare. 2 weeks na lang bago siya mag-crusade ulit. Masipag eh. Habang siya nagda-drive, merong bata na tumawid sa daan. Hindi siya Tapos yung kasalubong niya, nabangga yung bata. Nabangga dito sa hip. Ano bang hip sa Tagalog? Balakang. Balakang. Lumipad. Lumanting sa harap ni Pastor Pavel. At hindi na siya nakabrake. Nabangga niya yung ulo at saka yung balikat. So lumipad. Magpaka niya, nabangga niya ulit. Sinakay na sa kotse, nila ng hospital. Emergency room. Babasahin ko ang detalye. The car struck the boy's hip and leg and sent him flying straight up into the air for him to land in front of Pavel. Too late to avoid his hitting the boy again, this time on his head and shoulders. The teenager's boy was a crumpled mess, with blood running out of his ears, nose, mouth, and eyes. Anong ibig sabihin nun? Internal hemorrhage. He was rushed to the hospital, his brain hemorrhaged profusely, his spine was broken in 2 places, one of his lungs was punctured, he had a broken hip, a broken arm, and a broken leg. Ito. So maraming balik, pati yung spinal column niya, balik ng dalawa, punctured lungs, and ang ulo niya, lahat ng butas ay lumalabas ng dugo. A team of physicians did their best to save him, but without success. Namatay. After he died, they covered him with a blanket, and each one left the emergency room, leaving the boy many to be taken to the board later. Ang pangalan ng boy, Mene. Bakit Mene? Dahil nung siya ay buhay pa, utal-utal siya. So, Mene is a 19-year-old boy. Well known, sikat. Bakit? Kasi utal-utal. Diba? Suffering from hindi lang utal-utal, meron pa siyang motor coordination deficiency. Ibig sabihin, he couldn't control his arms or legs. Gumagalaw siguro sila kahit hindi niya pinapagalaw yung arms and legs niya. Kaya, lagi siyang muntik ng mabangga. Siguro tumatawid siya kahit hindi pa niya sinasadyang tumatawid siya, no? So, kinakantsawan nila siya ng Mene because of this stuttering problem. Utal-utal. Ngayon, ang problema, mag-crusade si Pastor Pavel within 2 weeks. Itong sikat na tao sa barangay, napatay niya. Pastor at nakabangga. Anong gagawin? Paano siya mag-crusade dito? Ang panalangin niya sa ating Panginoon. So sabi ni Pastor Pavel, and Pavel was devastated by the loss of that innocent young life and the damage to God's cause at the time when the Spirit was blessing them so much.
Ito yung aking kanyang prayer. Pumunta siya din sa tabi ni Nene, at saka ito yung prayer niya. Sabi niya, God, what are the people of Otelo Russo going to say when they hear that I killed a young man just beginning his life? They know I'm a pastor? What will they think? If need be, I am willing to exchange my life for his. Siya na lang daw yung mamatay. Sinimimeni na lang yung mabuhay. Kung hindi niyo ito mag-gets mga kapatid. Minsan, sa pagmamahal mo na gusto mong maligtas ang isang tao, at alam mo na maliligtas ka, mamatay ka man o hindi, walang problema dahil niligtas mo na ng Diyos. Mas gusto mo pa na yung buhay mo ay nagpatuloy niya na lang para siya ay magkaroon pa ng pag-asa ng ligtas. No? Yun ang shortcut na explanation ng malalim. Nagpatuloy natin ang panalangin ni Pastor Pablo. I know you are able to bring him back to life if you choose. No? Totoo naman. Pero tingnan niyo yung next sentence. I am asking you, please bring him back. Hindi manalangin si Pastor Pablo. Pinapabuhay niya yung kanya nabangga. Pinapabuhay niya sa Diyos, mga kapatid. Grabe manalangin, ha? Please, God, please. Ay, seryoso sa pananampalataya ito. Nung siya ay maging pastor, binigyan niya lahat ng nung ay nakapagka, gusto niya ipabuhay. No? Seryoso. Nakita siya ng doktor. Sabi ng doktor, uwi ka na lang, pastor. Sana kanina ka pa nag-pray nung i-resurrect natin nung buhay pa. Ngayon, sabi niya, patay na talaga yan. Mas mabuti pag-uwi ka na lang. So, sabi ng doktor, just face it, it's over. But Pavel believed in a bigger God than those communist doctors have ever dreamed of. Remember, it's a communist country. They don't believe in God. Back home, huminga siya, pero hindi siya tumigil sa panalangin niya. He and his wife spent the entire night pleading before God. Boom, kami sila nag-pray. That if there was anything possible to restore, anyway, to restore the young man's life, attitude number 1 that we can learn. Pinapanalangin niya na mabuhay si Nene for God's honor and glory. Number 1, hindi para sa kanila, para sa Diyos. Number 2, to please do it, so nag-request pa rin sila. Number 3, and they accepted God's will whichever way it went. Number 4, attitude. No, ano na. Kung sinagot nila ang Panginoon, pag sinagot ng Diyos ng yes, thank you Lord. Pag sinagot ng Diyos ng no, no problem Lord. No? They accept. Buhayin o hindi. God's will yan, it is best for His work. Wala tayong say. Bakit? Gawain ba natin yan? Hindi. Ayaw yung mga servant ng ating Panginoon. Gawain niya ng Panginoon. Ayaw yung mga buhay. It is for the good. Everything works for the good. So, pero, nag-request pa rin sila. They spent the whole night praying. In the morning, Pavel returned to the hospital to meet with the family. Makikipag-review. Siguro, no? But instead, found a commotion. May paguluhan around Nene, who was sitting up in bed, eating. Ilang seconds siguro muna tayo mag-smile. Kumakain! He was alive! A host of medical professionals crowded into the room, bewildered. Comparing X-ray from that morning, X-ray nila ulit para sigurado, with the ones taken the day before, to their inexplicable amazement of everyone. The new X-rays showed absolutely no damage whatsoever to the brain, the spine, the hip, or the lungs. X-ray na yan. Yan, skirt, nurse yan, atin yan. The young man had only a broken arm and leg. Nagtatanong ako, bakit may natira pang broken arm sa leg? Pero isip-isip ko, kung walang natira, kapasatiin ibang tao yun. No? May natira, para sa ilin yun. Pareho yung arm sa yung leg mo na. Siguro, iwan natin sa Panginoon. Alam niyo minsan, ang Panginoon hindi mo alam kung saan papunta. Parang sinasabi na, Holy Spirit daw ay parang hangin. Alam mo nandiyan, hindi mo alam kung saan galing at saan pupunta. Kaya sa gawain ng Panginoon, sa pagtutulong ko rin sa mga gumagawa, sama lang ako ng sama kung saan lang. Sabi ko pupunta bukas, sabi kagabi, hindi ko alam.
Kasi sa aming experience, hindi ko talaga mag-organize, pero minsan di ba mangyari? Sige lang. Kasi ang Holy Spirit, hindi mo alam kung saan sa papunta. Pagdating ko dyan, masakit yung aking dyan, ako nagtulog, ako palang speaker. So, sige, tuloy natin. Ano naman bang pinagpapintahan natin? Lost ako. Okay. Oh, so ayos na lahat. Hindi ako naniniwala basta-basta mga kapatid. Ginugugan ko muna. So tinay ko, Pabel Goya, Nene sa Google. Nakita ko yung kwento. Yung pala, si Nene ay ilag-ilag sa stainless dun sa morgue. Kaya lang, nung nakita ng mga hospital workers na umaga, dun sa morgue, usually, mga nakahiga na dun ang mga, okay. Bakit may nakaupo? Kasabi nila, iba na yan dun sa room. Yung mga nakaupo kasi, dun yan sa room, dapat hindi yan dun sa morgue, sa room na may mga stainless na. So yun. Tapos sinanap ko pa sa Facebook. Totoo, ay dun, buhay ng tao, si pastor, sa isang, marami pa siyang ibang kwento na interesting. So tuloy natin. The young man had only a broken arm and leg. In addition, his speech was perfect for the first time in his life. Hindi na siya utal-utal. Kailangan naman ang minsan mabangga at saka mamatay. Hindi ko maiwasan yung joke na yun. Sabi ko ako mag-joke sa church. Pero nakakatawa kasi, no? So, hindi na siya utal-utal. Kaya mga kapatid, minsan, katulad na sila, minsan may kapansanan, hindi natin malaman kung saan yung gagawin ng Panginoon. Sige lang. God gives, God takes. Whatever. Tuloy lang. And when the king was discharged, they saw that he had full control of his arms and legs. Hindi na siya may motor control coordination problem. Another miracle, no? Daming miracle. Kung sikat si Nene nung siya ay utal-utal, mas lalo siyang naging sikat nung siya ay mabangga na dalawang beses. Hindi mo lumipas. Basta sa basahan ng bangga ko. Naging sikat ko siya mas lalo nung siya ay mamatay. Pero nung siya ay mabuhay, kano mas sikat pa kaya siya, no? Buong taon, alam niyo yung kwento. Nagkaganit yung ibang video ni Pastor Pabel. Pumunta daw siya sa hospital, sa grocery store. Nagmamadali siya kasi malapit na mag-sunset. Bibili siya ng oil. Sabi nung tindero sa kanya, hindi na magsalita. Sabi, oy, kailangan mo ng oil. Malapit na mag-sunset. Sabi nung tindero sa assistant niya, kumanap ka nga ng oil sa stock mo. Bilisan mo siguro kasi kung may oil ka na makuha. Kasi yung pastor nandito. Baka ipag-pray tayo. At kahit yung tindero sa tindahan, alam niyo yung kwento niya. Bakit? Kasi nung gumaling si Nene, nung nabuhay siya, malaking kwento. At imagine yung evangelistic crusade, no? After 2 weeks, punong-puno yung kanilang crusade. At marami ang nagtatanong, anong nangyari? Double ulit yung membership ng church. Double! Ginamit ng Panginoon. So yung sinasabi sa John 14:12 na may nabubuhay sa Jesus, these things which I do, if you believe in me, you shall also do, and more. Totoo yun. Yung sinasabi kanina sa ating scripture reading. Pero, seryosohin natin ang Panginoon. Nagtatanong ako, bakit minsan ako nananalangin, hindi natutupad? Siguro hindi naman ako nag-sacrifice ng 2 million per year na kontrata para sa gawain. So pag nakikita kong lesson dito mga kapatid, pag sineryoso natin ang Panginoon, pag sineryoso natin ang Biblia, ang spirit of prophecy, pag tayo humingin sa Diyos, siseryosohin din tayo ng Diyos. No? Hindi tayo seryoso. Dahil sa keeping of Sabbath, huwag ko lang. So, this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Meron pang isang kwento. Last question na. Pero last na lang. I-skip natin, marami tayo skip. Mga kapatid, totoo yung sinasabi sa John 14, sa Joel 2, saka sa John Acts 2:17. Nagdadami talaga itong mga ito. Kaya nagdadami ang kwento. Kasi sobrang dami ng kwento. Kunti lang yung pinili ni Pastor Ron Cruz. At saka yung mga kwento, nilagyan mo ng bookmark.
Sa bawat kanya na kinigyan ko sa inyo, isa lang yan. Sa mga napakagandang ginagawa ng ating Panginoon ngayong mga panahon. Kaya buhay ang ating Panginoon. Yung Panginoon ng Old Testament, kila Moses, kila dun sa Samuel, yung Panginoon sa Matthew, John, yung Panginoon na yun, yung Panginoon na yun. Noon at saka ngayon, ang nagbabago minsan, kulang ng pananampalataya, yung mga tao. No? So, meron pang isang magandang kwento na isa sa mga kapatid natin sa natitirang segundo. Si Brother Gordon Lapani, page 218. Si Gordon Lapani po ay meron siyang sakit. Nakatira siya sa Malawi, Muslim country. Mas mahirap mag-evangelism sa Muslim country. Pag nakita mo naging Christian ka o nag-evangelize ka, focus ako. Depende kung gano'n kahigpit. So, si Gordon Lapani po ay isang Muslim. Siya ay nagkasakit at siya ay malapit ng mamatay. Sabi ng doktor sa kanya, mamamatay ka. Pero, siya ay nanaginip. Siya ay nanaginip sa Malawi ito, Muslim country. Ito po ay narinig, alam ng mga church officers natin. Dahil nag-testimony ito sa General Conference Session ng 2005. So, alam natin ng mga leaders. Nanaginip siya ng 3 beses. Na nakita niya si Jesus, hindi na nanaginip na sa Bible. Marami. So, bali, i-check natin lahat sa Bible mga kapatid. Yun ang batayan kung alin lang ako. And appeared to him. Sabi ni Jesus sa kanya, you should become a Christian at saka ikaw ay gagaling. So he began to read the Bible. He accepted Jesus as his Savior and Lord and was completely healed. So siya ay teacher. Hindi na siya nagturo ng biology. Siya ay bumili ng lupa. Siya ay nag-farm. And he dedicated almost all his time to work for Jesus. As a result of his decision, he has been stoned, burned, and poisoned. Nabato na ba kayo dahil sa pag-evangelism? Hinabol ng aso? Siguro. Pero yung binato kayo, iba, sa Pilipinas, we are a Christian country. Walang babatayin siguro dito. Bihira lang. May mga kwenta ko na rin. Pero pag nandun ka sa Muslim country, talagang babatayin ka. Hindi lang illegal. Bawal talaga. So he was stoned, burned, sinunog, susunugin, pero hindi siya mapatay-patay. And poison. Siguro, may mga na-poison na sa inyo. Enemies and former friends have tried to put him to death at least 25 times. Hindi mapatay-patay si Gordon Lapani, na isang Seventh-day Adventist evangelist, lay evangelist. 25 times na siyang gustong patayin ng mga Muslim. Hindi siya mapatay-patay. Buhay pa rin. Tago pa ang pusa. Since 1982, but his work continued undeterred to the point where everyone in his family is now an Adventist. At saka, in every town where they tried to kill him, there is a Seventh-day Adventist church today. Praise the Lord! Sabi, no? Gawain ng banal na Espiritu. One time, the chief of the village where gusto niya mag-crusade was murdered. So yung mayor ng village namatay. In-accuse siya. Sabi niya si Lapani ang pumatay. So kinulong siya. Ang nag-accuse sa kanya, yung mga kaaway ng Muslim. Gusto pumatay sa kanya. Sabi niya, dun sa mga believers na visit sa kanya sa kulungan, mag-pray tayo. Let's pray 21 days. That God will reveal the truth and that His name be exalted. That God will reveal the truth and His name be exalted. So si Gordon Lapani, na Seventh-day Adventist lay evangelist, nag-prayer dun sa kulungan. Kasama yung mga kapatidan natin dun sa labas. 21 days, prayer and fasting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 19, 20, 21. May 21 day ng prayer and fasting nila. Lumutang yung body ng mayor sa ilog. Yung pala, ang nagpatay nun, yung kapatid ng mayor. Hindi ko alam kung bakit sila nag-away, nagpatayan. Pero nagpatay yung kapatid ng mayor, ay yung mayor,
tinali sa mga bato at nilagay sa ilog para lumubog. Nung pagkatapos ng 21 days ng fasting ni Gordon Lapani, lumutang yung bato kasama yung mayor. So, natakot yung mga nandun sa kulungan, yung mga nandun sa bahay. Sabi nila, itong kinulong natin, ang Diyos nito, kaya palutangin ang bato. So, takot sila, inatpasan nila. Nalaman nila, hindi pala si Gordon Lapani ay pumatay. So, your God is a miracle God. Ngayon, meron na namang church doon na may 18 members. Doon, sa taon na yun, no? Talagang ang Diyos na maraming ginagawa sa buong mundo. Ano ang ginagawa ni Gordon Lapani? Paano siya nag-evangelize ng 25 na church na siya? Ganto, kayo mga hilig din kayo mag-evangelize. Pakinggan natin yung anong experience nila. Number 1, he asked for permission from the village church chief or elders to visit. Visit. He brings them food, medicine, and clothes for the children. He prays for them, and many answers to the prayers happen. Then he starts giving Bible studies. Mahal na siya ng mga tao. Hindi nagpapakain, nagbibigay ng damit, nananalangin, nagkakatotoo ang nanalangin. Tapos mag-Bible study. Ay hindi makakaintindi. After then he starts giving Bible studies, after some time he asked permission to hold evangelistic meeting. After creating so much goodwill in town, he is hardly refused. And after a group has been baptized, pag may nagpinigan na, making up a new church, he leaves 5 Bible workers to continue. May mga assistant pala si Gordon Lapani. Saan galing yung pangsweldo niya sa assistant niya? Dun sa kanyang farm. Oh. So, iiwanan niya ng 5 tao na taga-continue for teaching for 6 months. So, 6 months na in-nurture ng 5 alalay niya, yung mga new converts, yung bagong church. Anong susunod doon? Ibang tao na naman. So, sundag lang sila ng bawat tao. In a Muslim country, sa 25 years na available na data ni Pastor Ron Jose, ang alam niya na pabinyagan sa ministry ni Gordon Lapani ay 18,000 lang naman. Totoo, yung sinasabi ni Jesus, na yung mas marami pa yung napabinyagan ngayong mga panahon kaysa noon. No? Kasi kung lang sila noon, ngayon mas marami. So, 18,000, kalahati ng Muslim. Saan ka ba mag-aaral ng Adventist Muslim relation? No? Kay Gordon Lapani. Kaya lang, dire-diretso ito eh. Dire-diretso. Papatayin kayo sa lahat. Pero ligtas sila ng panahon. So yun po ang mga ginagawa ng Diyos ngayong mga panahon na dahil sa banal na Espiritu. At ito po ay dadami habang ating sundan ang nasa Biblia, habang nasundan natin ang book na Evangelism. Meron tayong book na Evangelism. Meron din tayong book na Concepts to Diet and Foods. Meron din tayong book na Special Messages. Yung Concepts to Diet and Foods, parang hirap basahin mga kapatid, ha? Kahit na yung iba natanda na sa iglesia, parang hindi ayaw na rin basahin. Pero nandyan po, testimonies, ang buong Bible, at itong mga ito, ang sinusundan lang natin ang ating Panginoon. Tayo po ay malang. Our Father which art in heaven, we thank you, Lord, for the stories, the things that you are doing in your church today. Our Father, I pray, Lord, for my brothers and sisters in this church. May you prepare them, Lord, for more of the outpouring of the Holy Spirit. Prepare all of our hearts, Lord, for our attitudes. Fix us, Lord, fix our characters, so that we will be more better your servants, and do your will more, seek your glory more, read your Bible more, have hunger for your word, and have an evangelistic lifestyle, Lord. Thank you for saving us, Lord, from our sins. Thank you for the plan of salvation. Thank you for the Bible, the Spirit of God. We pray, Lord, for all our members, leaders, the pastors, and our here, our ministers, our women. For giving us in our prayers in Jesus' name.